After nga natin malaman na si Song Jinwoo pala ang magiging pang-10 na S-Class Hunter ng Korea, bali ma-confirm nga lang ito pag once na malaman ng resulta na masasagawa sa examination ni Song Jinwoo. Then ngayon naman ay binabalak ng ating bida sumali sa ibang guild as a minor. Bali dito niya makikita si Cha Hae-en, ang Vice Master ng Hunter Guild. Hi di Senpai Koy, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa Facebook, kaya mas mabuting doon kayo manood. Bali pag-uusapan nga natin dito ang chapter 66 ng Solo Leveling or ang episode 4 part 2. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Sa pagbungad nga ng chapter na ito, kung inyo mapapansin, ay naglalabasan na ang lahat ng ibang hunter sa A-class dungeon. Sa dahilan ng nalinis na nila ang ibang monster, then kasabay nga nitong lumabas ang Vice Master ng Hunter Guild na si Cha Hae-en. Si Cha Hae-en nga isang S-rank hunter ng Korea. Then isa lang siya na nabubukod tangi na isang babae na nakamit ang pagiging S-Class. Maraming ang humor na mas malakas pa nga daw siya compared kay Choi Jong-in, ang kanilang guild master, or same level siya kay Gon-hae na retired S-Class hunter. Tumitig na nga lang si Song Jinwoo kay Cha Hae-en at sa hindi inaasahan ay napansin siya ni Cha Hae-en, pero sa pagtitig nga ng babae ay nawala na lang ng biglaan ng ating bida. Ayon pa kay Cha Hae-en na may naramdaman nga daw siyang malakas na presensya. Inakala niya pa nga dito na kasama nila si Chairman Gon-hae, pero sa isang kisap mata ay nawala na lang yung presensyang nararamdaman niya. At wala itong iniwan na kahit anong bakas man lang. Kaya sa palagay ni Cha Hae-en ay napaka-imposible daw iyon na mangyari. Sa kadahilan na ang chairman nga daw ay napaka-bising tao. Kaya ang pagpunta sa isang normal na dungeon ay wala ng kabuluhan para sa kanya. After nga nun ay tinakpan na ni Cha Hae-en ang kanyang ilong at bunganga gamit ang panyo. Dahil napakasensitibo nga na kanyang pang-amoy, lalo't mga monster pa yung kinakalaban nila na merong hindi kaaya-ayang amoy. As you can see nga ay nagdeklara na ang leader ng mga minero na sila na nga daw ang susunod na papasok sa dungeon upang mangolekta ng kristal. Hindi ka pa nga nakasama ni Song Jinwoo na ano nga ba daw ang problema. Bali nagtataka nga ito kung bakit ayaw pa pumasok ni Song Jinwoo. Kung tutusin nga na ito yung first time ng ating bida na makapasok sa isang A-class dungeon. Kahit ganoon na lang siya naninibago. Then on this panel nga ay in-explain kung ano yung level ng isang dungeon. Nagbabase nga daw ito sa amount ng waves of magic energy. Kung ang scale nga daw ng magic energy ay malaki, so meaning to say yung dungeon na meron ito ay malawak rin. Kaya malaki ang posibilidad na maraming monster ito na low class at A-class monster. Nakadepende yan sa wave na i-release ng dungeon. So sa madaling sabi ay hindi parehas yung every wave na nare-release ng dungeon. Pwedeng mga low class lang ito. Pero malaki pa rin ang chances na mag-release sila ng wave na B-class or A-class na yung monster. Nagulat nga si Song Jinwoo dito na meron nga daw hangin ang loob ng dungeon. Pero doon niya napagtanto na hindi nga daw ito hangin kasi isa itong wave of magic energy na nanggagaling sa boss ng dungeon. Then may ibang kasamaan nga sa trabaho ni Song Jinwoo ang pinag-uusapan siya na bakit nga daw nag-recruit ang kanilang team leader na isang E-rank. Makakaya ba daw nito matapos on time ang trabaho nila? Narinig nga yun ng ating bida at sumimangot na lang. Dahil hindi pala daw talaga ligtas sa diskriminasyon ang katulad niyang E-rank even sa ganitong trabaho. At sa hindi inaasahan ay meron na lang isang matangkad na lalaki ang nag-appear na lang sa harapan ni Song Jinwoo. Winika nga nito na bilisan nga daw ng ating bida sa pagtatrabaho at wag daw tumayo na lang sa dinadaanan nila. Nainis nga si Song Jinwoo sa lalaki at tumitig na masama dahil hindi niya nagustuhan ang pagbibigay nito ng utos sa kanya na parang boss or team leader. Kit natakot na lang yung lalaki nung makita ang reaksyon ni Song Jinwoo at sinabi isa walang bahala na nga lang daw yung sinabi niya lately. Kinabahan nga ito at sinabi sa kanyang sarili kung isa ba daw talagang E-rank si Song Jinwoo. Dahil hindi basta-basta yung araw nitong tinataglay. Then doon nga ay magpuproceed na ang lahat ng minero upang kolektahin ang mga kristal at iba pang mga monster na tinalo ng Hunter Guild. Bali sineparate nga sila into 3 groups, which is Attack Force, Miner Team at Collector Team. Ang Attack Force nga ay nagpo-focus sa pagtalo sa mga monster sa every wave. Pero hindi nila tatapusin yung mismong boss dahil pwedeng magsara agad yung dungeon gate. Ang Miner Team naman ay nagpo-focus sa pagkolekta ng mga kristal. Then ang Collector Team naman ang bahala sa pagkuha ng mga monster. Bali ganun nga nila minamaximize yung profit na nakukuha nila sa dungeon. Hindi lang sila nagpo-focus sa mana at mana crystal.
dahil pwede silang maka-profit sa mga monster. Dahil pwede itong gawing sandata yung mga balat nito, ngipin at sungay. Ito nga yung hug differences ng mga higher monster sa low class monster. Sa dahilan ng wala talagang natatapon dito or nasasayang. Pag once okay na nga ang lahat at nakolekta na nila, ay pwede nang tapusin ng attack force ang boss. Winiga nga ng team leader kay Song Jinwoo na alam niya na namamangha ngayon si Song Jinwoo sa kadahilan ng first time nga nito makapasok sa isang A-rank dungeon. Nag-response naman ng ating bida na oo, mas malaki nga daw yung mga monster kaysa sa kanyang inaasahan. Karagdagan pang sinabi ng team leader na ang lahat nga daw ng mga monster ay tinalo na ng attack force. Ang natitira na nga lang daw ay ang boss mismo. Pero hindi nga muna nila daw ito gagalawin kasi pwede magsara ang dungeon gate at hindi matapos yung pangongolekta nila. Nagtanong nga si Song Jinwoo na what if nga daw kung ang boss ng dungeon ay kusa na lang umalis sa kanyang lungga. Nagsalita naman ang team leader na napaka-imposible nga daw iyon na mangyari. Pero pag in case na magkatotoo yung palagay ni Song Jinwoo, ay pwede masawi ang lahat ng worker dito. Karagdagan pa ng tanong ni Song Jinwoo kung hindi ba daw sila natatakot kung in case na mag-appear na lang ang halimaw sa kanilang likuran. Yung winikan na ngalan ng team leader ay hindi siya nakakaramdam ng takot. Sa kadahilanan sa 3 taon niya nga daw na nagtatrabaho under sa Hunter Guild, wala daw ganitong delikadong senaryo yung nangyari. Kaya sa isip-isip ng ating bida, ang pagkakaroon nga daw ng kamangmangan ay masasabi natin isa rin sa biyaya. Sa kadahilan ng kahit napakadelikado na sitwasyon nila, ay hindi sila nakakaramdam ng takot. Sa estimate niya ni Song Jinwoo, ang dungeon boss nga daw na nandito ngayon ay same level nga daw ng Vulcan boss at Mythos boss na nakaharap niya sa Demon Castle. Sa kanyang palagay nga ay kaya ng boss ma-shatter ang normal na hunter or mawalan ng malay in just instant. Kaya't na-impress ang ating bida sa Hunter Guild dahil napaka-organized nila when it comes sa pag-clear ng dungeon. Kaya pala daw naging kilala yung guild na ito at nagkaroon ng zero accident sa mga pag-clear ng mga dungeon. Kumbaga hindi lang lakas or manpower ang meron ng Hunter Guild, kundi ang pagkakaroon ng expertise and skills na matagalan nilang natutunan through their teamwork. At dito nga as you can see ay nag-start na si Song Jinwoo magbungkal ng mga mana crystal. Nagulat nga yung ibang kasamahan niya sa galing nito sa pangongolekta. Ayon pa nga sa iba kung irak ba daw talaga si Song Jinwoo sa kadahilan ng hindi nga daw normal yung lakas niya. Ayon na nga lang sa team leader na chinek niya nga daw ang hunter license ni Song Jinwoo at ang nakalagay nga daw dito ay E-rank. Karagdagan niya pa nga sinabi na hindi nga daw siya basta-basta kukuha ng mga hunter, na hindi dino-double check ang license nila. Pero pasayda sabi ng lalaki kung paano nga daw ito i-explain ng team leader nila, yung ginagawa ni Song Jinwoo. Kaysa suspetya nila na napaka-bless lang daw talaga ni Song Jinwoo na meron siyang extraordinary na kakayahan when it comes sa pagmimina. After nga ng matagal nila pagtatrabaho ay nag-decide ang team leader na mag-lunch muna daw sila. Niyaya pa nga si Song Jinwoo ng team leader na samahan silang kumain. At yung response na nga lang ni Song Jinwoo na tapos na nga daw siya. At doon nung makita ni Song Jinwoo na siya na lang mag-isa sa dungeon, ay kinuha niya na agad ang opportunity para ma-explore ang loob ng dungeon. Dahil ang lunch break nila ay 1 hour pa. Tumakbo nga siya ng malayo, then doon nga ay merong malaking monster ang bumungad sa kanyang dadaanan. Sa kanyang palagay nga isa itong giant type boss na mas malakas pa sa Mythos boss na nakalaban niya sa 75 floor. Nilabas nga ni Song Jinwoo ang kanyang dagger. Sa current level niya nga daw ay for sure na makaya niya ang boss na ito. Pero may parang humihila nga daw sa kanyang sarili na wag daw niya itong gawin. Kaya't napatanong si Song Jinwoo sa kanyang sarili kung ipagpapatuloy niya pa ba daw. Sa kadahilan na pwedeng magiging malaking kawalan ito sa Hunter Guild. Knowing na kusa magsasara ang dungeon pag once na matalo ni Song Jinwoo ang boss. At sa hindi inaasahan nga ay bigla na lang may tumawag kay Song Jinwoo at nagsabing ano daw ang ginagawa niya. At dito matatapos ang chapter 66 ng solo leveling. If you like this video, can I have a like, share, and subscribe para lagi ka updated sa mga bago release video natin. This is Senpai Koy. See you in next video.